Hi po. Sa video po na ito, gusto kong daanan yung mga things na pwede ninyong gawin para makaiwas sa mga scam na store. Kasi yun ang isa sa mga pinakamalaking kasayangan ng pera para sa mga sellers saka sa mga clients ninyo. Kung makaka-encounter kayo ng scam store tapos akala nyo legit, tapos bibili nyo yung product, tapos maghihintay at maghihintay kayo, tapos walang dumarating. Okay? O kaya minsan, nangyari na sa amin to, parang may product tapos na-deliver daw nila, pero wala naman. Okay, walang dumating. Tapos nagre-order kami, tapos yun na naman, gano'n na naman, walang dumating. Tapos nagtataka kami kasi alangan naman na nakaw yung package twice, di ba? So tapos nangyari na rin to sa mga tinuruan ko dati na na may store silang pinagbibilhan na hindi yung kagaya ng sa akin. Tapos wala silang natatanggap. Tapos hindi na rin nila nakukuha yung refunds nila. So delikado, di ba? So kailangan nating matutong umiwas sa mga scam. So itong mga ituturo ko sa inyo ay based sa aking experience. So hindi ito lahat. Okay? So feel free to explore other ways para makita kung scam yung isang store o hindi. Pero at least gusto kayong bigyan ng ilan na ginagamit ko para lang maiwasan ninyo as much as possible. So, tingnan natin, okay? Punta na tayo sa screen ko para makita nyo kung ano ibig ko sabihin. So, kunyari ngayon, nag-google ako ng product dito. Tapos makikita nyo na may mga iba't ibang tindahan dito, di ba? So, dahil sa experience ko, alam ko na kung alin dito yung mga legit saka yung mga hindi. Kasi, believe it or not, hindi lahat ng mga nandito sa ibabaw na to ay legit. So, minsan may mga bagay dyan, akala mo katiwa-tiwala yung Google dahil sponsored. Pero iba sa kanila ay may mga mga scam. So, ang unang way na gusto ko na ituro sa inyo para makaiwas sa scam ay yung Trustpilot. So, punta tayo sa Google, tapos Trustpilot. Tapos makikita nyo yung Business Trustpilot. Wag yan, okay? Hindi tayo Ito yung kunin natin, yung trustpilot.com. Pareho lang naman sila pero kasi dito parang may bayad or something. So dito tayo sa okay, trustpilot.com, okay? Tapos ang gagawin natin ay ita-type lang natin yung company. Kunyari, nakita ko Walgreens, yan, kunyari. Okay, Swanson, yan. Kunyari gusto ko ng i-check na yung Swanson ay legit. So ita-type ko lang ta search, ayan. So Swanson Health. So okay naman, 'di ba? Parang may mga may mga negative reviews. May mga positive reviews. So, yun lang. Pwede nyo to. So, tingnan nyo yung trust score niya. By the way, dito 100%. May mga legit na store na mababa yung trust score. Kung di ako nagkakamali, Target yon. Check nga natin. Ayun, yung Target, target.com, mababa yung trust score. Pero kasi 100% sure ako at ginagaranti ko sa inyo na ang Target po ay isang legit na store. Okay, marami lang sigurong galit sa Target talaga. Pero legit po ang Target 100%. Kaya sinasabi ko na yung Trustpilot iffy. So gamitin nyo pa rin, tignan nyo lang, okay, isa to sa mga bagay. Tapos ang next na ituturo ko sa inyo ay Scam Advisor. So Scam Advisor. Okay, yan, check natin. Advisor pala. All this time akala ko advisor. Okay, Scam Advisor. Tapos, kagaya nung kanina, kunyari nakita nyo rito yung store, okay, Swanson. So gamitin naman natin itong My OTC store. Ang kailangan dyan ay nyo. So, i-search yung My OTC. Ayan, My OTC store, ayan, .com, ayan. Tapos, pwede nyo rin i-paste yung mismo, yung link niya. Parang ganun, pwede rin. Tapos, ganun din, same din, tingnan nyo rin yung trust score. Tingnan nga natin yung Target dito, kung kamusta yung kanyang, yung trust score niya. So ayan, mataas naman dito, 'di ba? So kahit papaano, pwedeng pagkatiwalaan 'yan. Tapos kunyari ito, isa pa, hindi naman sa inaano ko sila, pero itong Health Central USA kasi parang nagka-problema na kami diyan. Okay, Health Central USA 'yan. Hindi ko ako para sa akin scam to. Pero kasi may mga nakakabili dito ng legit, so hindi ko alam. Sasabihin ko lang na na ito merong nakabili dito tapos hindi sila na refund. So, 'di ba? Ayaw natin ng ganon. So, hindi natin alam kung ano nangyari, hindi na kami in-update. Parang be careful na lang kung may makita kayo dito. Okay? Tapos try natin siya sa dito. So, kinapi ko yung kanyang URL yan, yung na yan. Tapos paste ko rito. Okay, tingnan natin yung kanyang So yan, website rating is low. Yan, pag nakita nyo ganyan, di ba, alanganin yan. So dito pa lang, makikita nyo na medyo hindi ka tiwa-tiwala pag ganyan. So yan, tingnan nyo mabuti yan. Okay? Tapos, another thing na tinitingnan ko para sa scam, para sa mga scam, is kunyari ito, yan, Flexitol, di ba? So nakita ko yung brand. Kunyari lang naman, okay, medyo matagal na process to. Huwag kayong mag-alala, sa una, medyo mapapagod pa kayo sa ganyan. Mag-take kayo ng time na mag-vet ng mga store.
Pero as you go, parang may-memorize nyo yung mga store na legit. So, ganun lang talaga. Okay? Ayan, Flexitol na brand. Tapos, usually, may mga listahan ng kanilang mga official distributor. Kunyari, okay? Minsan may ganon. Ayan, makita nyo. So, hindi pala yan. Okay? Pero makikita nyo siya minsan dito. May mga website na ganon kung nasaan nyo siya makikita. Okay? Tingnan natin dito. I guess wala. Pero kunyari, ita-type natin yung Flexitol official distributors or something, parang ganon. So tingnan lang natin, mukhang wala. Okay? Ayan, stock lists. Ayan, tingnan natin, di ba? Tapos, dapat makita nyo siya under Flexitol, under dun sa brand website. Ayan, find the store. So, hindi ko alam kung paano siya kakalkalin dito. So, pero, kung may brand kayo na tinitignan, try nyo hanapin yung website nila. Try nyo hanapin yung mga official distributor or retailers nila. Kagaya nung kanina ginugel ko. So, alam natin na itong mga ito lang yung pwede natin talagang pagbilhan ng mga, ng mga Flexitol products. Tapos, try natin yung find the store kung meron pa. Mukhang wala na, yan lang talaga. Make sure na nandun kayo sa official na website nung brand. Tapos, make sure na parang, yun nga, yung mga list ng stores lang nila yung pwede nyong pagbilhan. Kasi, ang problema, pag na section 3 kayo, or na IP kayo, tas gusto nilang i-check, gusto ng Amazon i-check yung authenticity. So, yan, at least, pag kinuha nyo siya dito sa mga official nila na store, yung mga authorized store nila, so at least, it works in your favor. Kasi, pwede mong sabihin na, okay, we got it from the official retailer. Parang ganun. So, it can work in your favor pagdating sa mga, mga checks ng Amazon, section 3 check, mga ganyan, authenticity check. Yan, so, 'di ba? Kinuha ko siya sa isang official na retailer. Ano sasabihin nyo? Peke ba tong mga to? Parang peke yung binibigay dyan sa official retailer na yan or official seller na yan, 'di ba? So, as much as possible lang naman, hindi lahat mahahanap natin eh. Tingnan natin maggawa pa tayo ng ibang example. Kunyari, anong brand? Maghanap na lang tayo sa Amazon, sandali ng related. Ayan, kunyari itong mga to. Pero puro Flexitol no? So, hanap tayo ng something. Itong yan, yung Mars Orthopedic na yan, kunyari. Okay? So, i-google natin yung Mars Orthopedic na yan. Okay? So, foot cream. Okay? So, google ko siya. So, mamaya pala makikita nyo itong ginagawa ko kung anong tawag dito, okay? Pero ngayon, gusto ko lang munang mag-spot ng scam. So, yan, Mars Med Supply. Mukhang yan yung official site niya. And by the way, meron din mga peking official site. So, i-check nyo rin kung nasa tamang site kayo. Tapos dito, wala namang listahan kung saan siya mabibili yata. Tingnan natin, So, tingnan natin. Shop All, kaya? Meron kaya dito? Or FAQ? Or About Us? Tingnan natin itong Shop All. So, parang wala. Parang pwede mo siyang i-ano dito. So, check natin. I-google ko ulit Mars Med Supply. Okay. So, tingnan lang natin. Okay. Mars Med Supply. Official distributors. So, tingnan natin kung siya to. Ayan, siya yan. Okay. Yung website niya. So, tingnan natin dito. Tingnan nyo to. May Mars Medical Supply. So, medyo nakakalito, di ba? Pero yan kasi yung logo yung color. So, yan yung color niya dito. So, I think siya to. I-check nyo rin kung tunay siya, okay? So, I guess wala. O hindi nakasulat yung mga, mga distributor nila. Tingnan nyo lang mabuti. Kung may makikita kayo na official list na galing sa website nila mismo, mas maganda. Pero hindi siya palaging nag-exist. Pero it's something that can be done. Tapos, kung gusto nyo pa, pwede rin kayong pumunta sa BBB. So, BBB, as in BBB. Tapos makita nyo Better Business Bureau. Yan, punta kayo dyan. Tapos click nyo lang yan. Okay, nagpunta na dyan. Ayan, find business. Ayan, wag tayo maglagay ng state. Kunyari gusto ko ng target. Tapos headquarters. Ayan, so accredited business. Makita nyo. Tapos subukan natin yung Health Central USA. So parang wala, di ba? Pag anuhin natin, pag hiwa-hiwalayin natin, baka Health Central USA. Tingnan natin yan. So, 3, hindi ko alam. So, 210 complaint. This business is not BBB accredited. Yan. So, tagilid tayo dyan. Okay. So, tingnan nyo rin tong BBB na to. That's another thing para makita nyo yung mga scam sites. Another thing na naman, ito, example to. Okay. So, merong circleofficial.com. Tapos, merong drinkcircle.com. Sa experience ko lang, okay, na nag-source dito. So, ang official dito ay yung Drink Circle. Tapos, itong Circle Official, tagilid to. At least dati, Dati, medyo obvious pa na fake to. Na fake kami rito. Ngayon, medyo clean-known na nila. Hindi ko alam kung anong nangyayari dyan. Pero ito yung official, promise. Yung drinkcircle.com na yan. Yan yung official, promise. Tingnan natin kung ano yung pinagkaiba. Parang wala. Drink Circle. Ayan, nakita niyo circle. So, paano namin siya na-spot? Yung contact information nila dati ay hindi ganito. Dati email siya. Okay, email siya dati. Nakalagay email at gmail.com. Parang maniniwala ka ba na yung ganito kalaking kumpanya hindi makabili ng sarili nilang domain? 'Di ba?
So mag-ingat kayo ha, kasi ito talagang talamak na clone nito. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ma-takedown. Pero mag-ingat kayo sa mga ganito. Itong Circle official na to, hindi ko alam ha. Basta ito yung official nila. Itong Drink Circle na to. Ginawa na nilang ganito kasi dito sila nahalata, I guess, or something. Okay, or pwedeng yung Chinese siguro yung Chinese manufacturer. Pwedeng gawa sa tunay na manufacturer. Pero ayan, ingat lang kayo dito sa Circle na to ha. So, tingnan natin ha. Tingnan natin siya sa Scam Advisor. So, check natin kung ano yung official. Okay, Circle official. Check natin dito. So, ayan, i-check nyo ha. Kasi pagka nakita nyo na yung email nila ay gmail.com. So, ayan, nakita nyo. Ayan, tagilid Circle official. Tingnan natin itong Drink Circle. Okay, yan. Ayan, dyan tayo sa Drink Circle. Okay. Diba? Ang galing nila. So, mafe-fake ka talaga, diba? Ayan, drinkcircle.com. Ayan, tingnan natin. Okay, samantalang yung Drink Circle, ayan, nakita nyo, di ba? Pero mukha silang legit pareho, di ba? Legit na legit yung itsura. Di ba? So, ingat-ingat kayo, okay? Ingat-ingat. This is a good example. Yan. Napeke kami dyan. Ako mismo napeke ako dyan. Ang nakaspot niyan yung isang kliyente ko. Parang, teka lang, tinignan ko to, tapos parang bakit yung contact information nila ay at gmail.com. Tapos di ako parang Tapos yung tinignan, tapos oo nga Parang hindi nila ma-afford na bumili ng parang something at circle.com, di ba? Parang kahinahinala. Buti nakita niya yan, na madali kang ma-fake dito as in. Grabe. Ay, alam niyo yan. Kahit na gaano ka katagal, minsan may mga mamimiss ka pa ring mga bagay. So, ingat kayo dito sa Circle official na to. Konting ingat lang po. Tapos, another thing na tinitignan ko ay yung about nila. Minsan yung address nila nandun. Yung Royal, Royal Wholesale ba yun? Teka lang, ito wholesale to, pero tignan natin, okay? Royal Wholesale Hub. Ito nga yata, hindi ako sure dito kung ito yon. Tignan lang natin, okay? Pero kung hindi, wholesale to, pero baka maging relevant. Siya nga. Okay, siya nga. Okay, so scam daw to, sabi ng mga kaibigan ko, okay? Wholesaler siya, I guess, pero titignan mo kasi yung address nila. Ayan, address, ayan. Okay, copy nyo yung address, tapos tignan nyo sa Google Maps. Okay, yan. So, tignan nyo yung address ng corporate nila. Okay? Yung address na nakalagay sa kanilang tignan nyo, okay? So, ilalagay ko siya rito. Tapos, search, yan. So, ngayon, ang gagawin natin ay kukunin natin yan, yung taong icon dyan sa corner na yan. Ayan, nakita nyo yan. Hindi lumaki, okay. Tapos, idadrag ko siya rito. Ilalaglag ko siya rito. Ilalaglag ko yung sarili. So, mukhang ito yung harapan niya. Tapos, makikita nyo, ayun, nakita nyo walang royal. Asan yung royal dyan, di ba? Kung malaki silang wholesaler, nasaan yung royal? Nandun kaya sa bandaron, di ba? Parang kahinahinala para sa akin. So, tingnan natin sa ibang lugar. Baka naman nandito. Try natin yan. Ilaglag ko yung sarili ko dito. Ayan, dyan. Okay, tingnan natin So, ngayong nilaglag ko yung sarili ko doon. Great Clips, Verizon. Mukhang walang royal. Di ba nakita nyo wala? Yan yung isa sa mga ways para makita nyo kung scam yung isang site. Tingnan nyo yung kanilang address. Okay, tapos tingnan niyo yung street view kung totoo ba, kung tunay ba. Okay, kung mukhang legit ba. Okay, another thing 'yan. Tapos another thing para makita kung kung legit ba yung store ay kung meron siyang kung gagana sa kanya yung Coopert or Rakuten or Honey. Okay, so paano yung sinasabi ko? Kunyari yan. Ganyan natin, okay? Tapos, kunyari, hanap tayo ng something. Or ganito, okay? Punta tayo kunyari sa Walgreens na lang. Favorite ko yung Walgreens, so nasa US ako, okay? Tapos, pag nakita nyo na gumagana yung Coopert dyan, okay? O yung Rakuten, ayan, pag nakita nyo nagbi-blink, merong Rakuten. Ayan, most likely, pag ganyan, pag nagbi-blink yung Rakuten, may ganyan, legit yung site na yan. Okay, pag lumilitaw yung Coopert ng ganito, pagka bisita mo pa lang, or nagbi-blink si Rakuten, yan. Isa yun sa mga indicators pa na legit yung site. So, yun ang mga, yun yung mga bagay na alam ko, na ginagawa ko, para i-check kung legit yung isang website, yung isang tindahan na gusto kong tignan. So, pwedeng yung iba, hindi gumagana, pero hindi rin lahat pwede nyong magamit, hindi lahat applicable. Pero at least may ilan kayong mga bagay kung paano nyo madidiscover kung tunay ba yung store o hindi, di ba? So, yun yung mga ways na alam ko at ginagamit ko. And feel free to explore others kasi I'm almost sure na marami pa yan. So, yun po. And kung ready na kayo na mag-source ng product, so punta na tayo sa next video, okay? So, I'll see you there. Bye.